Prof. Shelo at saka nila Justice Carpio, yung pag-zero sa PhilHealth. Yung sa pag-zero sa PhilHealth, tsaka pagbawas sa DepEd funds, legitimate issue yan. Pero policy disagreement yan. Eh, yun ang priority ng presidente. Or hindi niya priority. Ano gagawin natin? Di ba? So, pwede mong ilabas na tipo, o dapat may budget dyan. Yes, okay yun. Pwede ka mag-press con dyan, pwede kayong... Pero, naisasabay mo sa impeachment ni Sara, i-level mo doon. Aba, may ano naman yan. At saka alam Ang klase pag-iisip. Ito sa PhilHealth at sa education, sinong mga tao or ilang tao ang maapektuhan nito kung talagang mag-zero subsidy itong PhilHealth at may nag-cut doon sa mga budget sa education. Nabibilang nyo ba yon, mga kababayan? Nabibilang nyo ba yon? Dito sa pag-impeach ni Sara Duterte, balikan muna natin bago tayo pumunta doon. Kung mabibigyan ng subsidy, halimbawa, magsabi ang Supreme Court, mga kababayan, na bigyan ng subsidy ang PhilHealth at ibalik yung mga kinat na budget doon sa education. Mabibilang nyo ba, mga kababayan, kung ilang tao at ilang bata, ilang estudyante ang makapagbenepisyo doon? O ito, compare natin dito sa impeachment case ni Sara Duterte, mga kababayan. Sinong makabenepisyo dito sa impeachment case ni Sara Duterte? Halimbawa, kung talagang ma-impeach ito. Again, questionable pa yan, mga kababayan, ha, kung ma-impeach ba yan or hindi. Walang kasiguraduhan yan, 50-50 chance yan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Itatabunin PH channel, mga kababayan. At nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon, mga kababayan. At ito, pakinggan natin itong paborito ninyong senador, mga kababayan. Bigyan natin ito na reaction patungkol ito sa mga pahayag o mga argumento ni former Senator Antonio Trillanes, mga kababayan. Ito galing sa interview niya dito kay Mr. Christian Esguerra, mga kababayan. At ito, pakinggan natin ito. And then, bigyan natin ng komento, mga kababayan. Tingnan natin kung ano yung mga argumento niya. At ito, hindi natin pa tatagalin pa ito, mga kababayan. Okay. By the way, bago natin umpisahan ito, mga kababayan, paki-like and share ng video natin, and then yung pakisuyo ko po sa inyo na kung pwede pa-subscribe na rin po dito sa ating channel, mga kababayan. Okay, sa lahat mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. Sana po patuloy kang magsuporta dito. Okay? Ito, pakinggan natin, mga kababayan. Ito, galing ito sa channel ni Christian Esguerra, mga kababayan. Okay? So, tingnan lang natin. Kasi dapat din natin marinig lahat ng sides, mga kababayan. Okay, ito patungkol pinag-usapan nila dito. Sa part na ito, mga kababayan, pinag-usapan nila dito yung kung anong stand nila patungkol dito sa 2025 budget at doon sa impeachment case kay Sara Duterte, mga kababayan. Pakinggan natin ito, mga kababayan. Ito, sana natin. Di ba? O kaya kita mo, parang, uy, ano to? Balanse ito. O, balanse sa bungad. Pero ang ending, nakikita ba nila ending? Hindi nila nakikita ending. Mabablindside sila dito. By the way, mga kababayan, naka-speed up lang ito, ha? Okay. Itatanong ko na rin yung binabato naman sa inyo nung mga na-offense sa sinabi ninyo, no? Ang binabato naman sa inyo, yung rally nyo raw, pro-BBM, kasi anti-Sara lang yung gusto nyo mangyari. Sara impeachment lang. Anong tugon nyo ron? Anong sagot dito, mga kababayan? Pakinggan natin. Sa akin kasi dito, ano ba yung biggest issue na kailangan natin matugunan? Di ba itong impeachment ni Sara? Kasi yung sinasabi nilang budget issue. Kayo, mga kababayan, comment kayo dito. Ano ni Trillanes dito? Ano ba yung biggest issue, mga kababayan? Comment kayo dyan. Kung agree ba kayo dito kay Trillanes, ang biggest issue dito ay itong impeachment case ni Sara Duterte. Comment kayo dyan. Mag-agree kayo, comment kayo, and then explain nyo bakit kayo nag-agree dito kay Trillanes.
again, allowed kayo mag-explain dyan para of course malaman naman natin kung ano yung sentimiento ninyo. Okay, later na ako magbibigay. Again, tingnan lang natin itong mga argumento ni Sunny Trillanes, mga kababayan. Okay, i-unpack natin yan. Kasi palagay ko maliwanag naman sa atin kung bakit nasa ibabaw talaga yung impeachment ni Sara na issue. Okay, tignan natin ngayon itong kanilang nilalabas na issue na sinasabi nila against kay President Marcos. O ano ba yan? Yung budget issue. Okay, unang-una, i-unpack natin ano? Objectively, ako nakausap ko yung ibang organizers dyan eh. Sabi ko, convince me kung bakit natin i-embrace na kausa ito. So, for sure, walang corruption issue dito kasi budget pa lang. Wala dong corruption, mga kababayan. Agree kayo dito? Comment kayo dito, mga kababayan. Wala dong corruption dito sa budget, sa 2025 budget ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito, klaro ang sinasabi ni Sunny Trillanes, ha? Bakit daw? Pakinggan natin. Lang nga, hindi pa nagagastos eh. Hindi ka magsabing kahit tatanungin ko sila, magkano po ba yung nanakaw? Tanungin ko si Justice Capio, he won't be able to say it precisely because budget pa lang. Okay, next. Comment kayo dyan, mga kababayan. Ano sa tingin nyo dito? Kasi nga raw, walang corruption na nangyari kasi budget lang daw yan. Number one, mga kababayan. Ano yung budget? Word lang ba yun? Wala ba yung involvement na pera dito? 2025 na. Para anong year yung budget na pinag-usapan, mga kababayan? Ano, titigil yung mundo? Titigil yung Pilipinas? Kasi pinag-usapan pa until now yung 2025 budget? Hindi naman, di ba? Nag-umpisa na nag-operate yung gobyerno. Yung Congress bumalik na. Nung January 13, bumalik na yung session nila. Lahat nagbalikan na after ng holiday seasons. Ano ibig sabihin yun? Hindi sila gagamit ng pera. Ano ibig sabihin nitong Trillanes? Budget pa lang. Walang corruption kasi budget lang pinag-uusapan. O mga kababayan. O kayo kung naniniwala kayo dito kay Trillanes. Yun nga sa isang video natin, mga kababayan. Nag-present tayo last January basta last week, mga kababayan. Nag-umpisa lang sila nag-distribute ng ayuda nung galing sa Dole Tupad. And yet, yung mga kongresista, may mga kandidato, inangkin nila na galing sa kanilang opisina yung pera. Again, natupad yun, Dole. And yet, sinasabi, walang corruption. Kasi nga raw, budget pa lang. Diba? Challenge nga niya si former Supreme Court Judge Carpio kung nasaan yung magkano ninakaw. Oh, bakit hintayin mong may manakaw? Diba? Bakit hintayin mong may manakaw? Ito na nga, pinupuna na kasi alam ng mga tao na magkakaroon ng nakawan. Kaya pinupuna na para walang mangyaring nakawan dito. Kasi kung dyan ka pa gagawa ng aksyon kung may nakawan na, sa tingin mo may mahahabol ka pa? Makakuha ka kaya ng ebidensya para habulin yung mga taong yun? Last year nga, kitang-kita. Walang nang nahabol. Naku, itong pag-iisip ni Trillanes talaga. Kayo dyan, mga taga-Caloocan, mag-isip-isip kayo. Kung matakbong mayor ito, mga kababayan ha, dyan sa Caloocan, iisipan nyo ito ng mabuti. And of course, alam nating lahat na itong mga mayors natin, kahit anong city, meron itong mga confidential funds, mga kababayan. Ako, careful kayo dyan. Baka hindi natin alam saan gagamitin yung confidential funds nyo. Baka sa ibang agenda niya yan gagamitin. Ako, mga kababayan, careful kayo. Kayo yung mga taga-Caloocan. No? Ito, Sinasabi nila na unanimous na yung enrolled bill na ito yung pinirmahan dinala sa Malacanang ay walang blanco. So therefore walang unconstitutional sa aspeto nung proseso na yon. Oo, di ba? Naging judge pa siya, mga kababayan. Naging Supreme Court judge na rin si Antonio Trillanes, mga kababayan. Oh. Bakit? Supreme Court judge ka ba? Para sabihin mo yan, mag-conclude ka?
O kahit sabihin na natin may nagsabi, kahit sabihin na natin si Justice Carpio, sinabi yun na walang issue doon kasi walang blanco sa enrolled bill. Unfortunately, hindi na Supreme Court Judge ngayon si Carpio, mga kababayan. Depende na yan kung paano yun prinisinta. Kasi nga, in the first place, the fact na walang issue doon sa, walang issue. Nako, the fact na walang issue doon, the fact na walang budget pala, mga kababayan, ano yun, yung PhilHealth, ang laking issue na nun, mga kababayan. Stop it. Oh, huwag ganyan, Trillanes. Kasi nililihis mo itong mga taong bayan. Ikaw lang, para sa sarili mo lang ito, itong impeachment ni Sara Duterte, gusto mo lang makaganti eh. Halatang halat. Oh. Bakit mo hahayaang magnakawan pa bago ka pagagalaw? Kung pwede mo naman, pigilan ito bago pa ito mangyari. Di ba? Again, dito, klaro-klaro, mga kababayan. Ito sa mga nangyayari dito ngayon. Naku, itong mga issues na i-raise ni Sunny Trillanes dito, mga kababayan. Naku, ang layo sa totoong issue, mga kababayan. Yung totoong issue, hindi tayo makapag-usa dito kasi nga, ang daming nakawan na nangyayari dyan sa House of Representatives. Sa pamamagitan ng pag-increase nila ng mga budget doon sa mga proyektong hindi naman dapat, lalo na dyan sa DPWH. Binulgar na yan ni Sara last year, mga kababayan. Anyat, anong ginagawa ni Trillanes? Di wala. Sara Duterte pa rin. Ipap-impeach pa rin talaga nila, mga kababayan. Ngayon, nagkaroon ulit ng issue. Ano pa rin sigaw ni Trillanes, mga kababayan? Impeach Sara Duterte pa rin po. Tingnan ito, again, kayo dyan, mga taga-Caloocan, o tayo mga ordinary Pilipino, tingnan natin ito. Kung nasa tama pa ba itong mga pinaglalaban dito ni Sunny Trillanes. So kung walang corruption issue, walang unconstitutional na ginawa, therefore walang impeachable offense. Ang sinasabi nila yung proseso ng House tsaka ng Senado. Hindi nila naiintindihan yung proseso ng House tsaka ng Senado. Alam nyo ba dyan, you can even stop the legislative clock. No? You can even suspend the rules for as long as the majority adopts it. Kahit may blanco o wala yung BICAM report na yan, pagka hindi mo inobject yan, hindi ka humingi ng clean copy at nag-approve ka, it is approved. Yun po yun. Ang bottom line, kung yung ba sa enrolled copy, may nag-object ba dyan na, mali yung figures na nasa enrolled copy. At sa enrolled bill kasi wala yan dito sa BICAM report. Wala. Not a single advocate for this issue ever raised anything. Nag-iintriga lang, alam mo yun, may blank. Nako, mga kababayan, wala raw nagre-raise ng issue dito, mga kababayan. Nako. Sa tingin nyo, comment kayo dito, mga kababayan, kung agree kayo dito kay Trillanes, na wala ba talagang nagre-raise ng issue, mga kababayan? Anong tawag mo dun kay Amy Marcos na nag-privilege speech sa Senate? Anong tawag mo dun sa mga mga senador na hindi pumirma? Anong tawag mo dito sa mga kongresista ngayon na ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na basahin yung kopya ng bicameral report kasi nga minadali at nagrereklamo? At tawag mo dun? Ito, mga kababayan. Tingnan niyo ito, anong klaseng pag-iisip itong si Trillanes, mga kababayan. Kahit niya si Justice Carpio, mga kababayan, nagrereklamo ng sinabi ni Justice Carpio na hindi yan unconstitutional kasi may field-in naman. Yet, the process, mga kababayan. Ngayon may nagrereklamo. Ang sinasabi dito na walang nagrereklamo? Hindi. Again, mga kababayan, hindi ko alam kung anong balita pinapanood nito ni Trillanes. Hindi ko alam kung baka itong
TV niya or social media na parang feeling ko naka-block yung ibang issues, eh. Feeling ko naka-filtered yung mga nasa social media nito or naka-TV nga. Dapat ang mapapanood niya, issue lang na binabato kay Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Yung ibang issue, wala na. Filtered na, hindi na niya makikita. Feeling ko lang, mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Yan, feeling ko yan. Feeling ko lang yan, mga kababayan. Yun. Kasi, ito lang nakikita niya. Papa-impeach lang kay Sara Duterte. Yung iba, ito, harap-harapang panggagago dito sa 2025 budget, okay lang sa kanya kasi wala dong nakawan, mga kababayan. Yun na nga. Kitang klarong-klaro ng may lukuhan. Tawag mo dun. Oo nga naman, lukuhan lang naman yun. Hindi naman yun nakawan. Naku, palakpakan. Kababayan. Kasi lukuhan lang, hindi naman nakawan. Iba naman talaga yung nakawan sa lukuhan. Pero again, mga kababayan, tingnan natin kung may lukuhan, ano kasunod nun? Kayo na mag-comment kayo dyan. Grabe, Trillanes talaga. blanco, sabi ni Digo, oy, may blanco, therefore, ang constitutional, dapat bawal yan. Ganyan na ginawa sa akin eh. Yung sa Scarborough issue, nagsosow ng intrigue. Ganyan ginawa kay Laila de Lima. Na, di ba, may mga sex video kung ano-ano daw. Kumbaga, Hindi pa totoong 6 video ni Laila de Lima. I think inamin nga naman niya nga siya nga yun. Kahit si Risa Ontiveros, inamin na. Di ba? Last time, nung nag-hearing sila sa Senate, nandun si Laila de Lima. Anong intro ni Risa Ontiveros? Ayon niyang matula dati na may mga videos na inilabas against kay Laila de Lima. Di anong tawag mo doon? Din yun. Ikaw, hindi mo nga lang ito inamin. Kasi, ikaw lang nakakaalam dyan patungkol dyan sa Scarborough Shoal. Pero alam ng karamihan, lalo ng mga kasamahan mong senador, na nag-backdoor ka doon sa China. Of course, hindi namin alam kung anong pinag-uusapan. Kaya, pwede mong i-deny kahit anong sabihin ng mga tao. Kasi ikaw lang may alam dyan. Kayo lang ni Pinoy may alam kung anong nangyayari, anong pinag-usapan doon. Yun na nga, dinala na nga ni Pinoy yun sa kanyang hukay. Kung ano nalalaman niya, hindi namin alam. And then, walang ibang tao nakakalam. Ikaw lang ngayon. And then, ayaw mo pong sabihin, di ba? Kung anong ginawa mo doon. Tinanong ka nga ni Enrile nung time na yun. Kung anong ginawa mo. Naku, Trillanes. Tingnan niyo ito. Ang hina ng mga argumento dito ni Antonio Trillanes, mga kababayan. And yet, ang daming naniniwala pa rin dito. Again, hindi ko alam kung filtered yung mga balita na natatanggap niya o talagang ganito talaga kasinungaling si Antonio Trillanes, mga kababayan. Diba? Tandaan nyo, dun sa Quadcom hearing, doon sa kanang confident pa siya na ito yung mga bank account si Rodrigo Duterte, ganyan. And then, the AMLAC, ano sinasabi? Sinasabi niya, verified ito sa AMLAC. Ano sinasabi ng AMLAC? Hindi galing sa amin yan. Di ba? Ano tawag niya doon? Ito ngayon. Mga kababayan. Naku. and they let the propaganda machine do its work. Ang unfortunate dito is you have well-meaning citizens like Father Robert, the Siskapyo, na who is going along for the ride. Kasi sabi ko nga, kung ano yung pinaglalaban natin. Diba? Binanata niya yung mga kasama niya. Again, mga kasama niya ito, ha? Isa din ito sa mga tao nagre-raise na for Sara's impeachment. At least si Justice Carpio medyo nag-mild siya, mga kababayan, kasi nga siya mismo alam niya na hindi talaga natanong yung dalawang security ni Sara Duterte na sila yung tumanggap ng pera, yung confidential funds. Hindi nga yun natanong. Kaya nga medyo nag-mild si Justice Carpio.
At ito na ang pinupunan ni Justice Carpio dito mga kababayan. May issue dito sa 2025 budget at ito, naku ganito, pinabanatan pati kasama niya. Kasi nga raw, sumabay doon sa pagbanat dun sa 2025 budget. Hindi na sumabay sa kanila dito sa impeachment case. Naku mga kababayan, sinong papaniwalaan natin dito? Carpio ba? Si Justice Carpio ba? Ito si Antonio Trillanes. Comment kayo dyan, mga kababayan. Dito nagkarumal-dumal na kailangan natin siyang itapat doon sa impeachment issue. Hindi daw karumal-dumal lang nakawan mga kababayan. O, yung sa 2025 budget nga daw, hindi nga raw karumal-dumal kasi nga raw, wala namang nakawan yung nangyari. Si budget nga lang daw yun. Ang hirap ni Trillanes mga kababayan. Ay, isipin nyo, naging senador ito ha. Ako mga kababayan, honestly, hindi ko alam ilang beses, pero at one point in time sa election, binoto ko rin ito mga kababayan, si Antonio Trillanes ha, pangilang beses din. Lalo na nung time ni Gloria Macapagal Arroyo mga kababayan. Binoto ko ito. Kasi yung idea ko is, at least mayroong opposition si Gloria Macapagal Arroyo para siya yung pupuna doon sa kung parang kino-consider natin na devil's advocate mga kababayan. Ano yung devil's advocate? Siya yung para magiging always on the opposing side para makikita natin yung lahat ng sides. And unfortunately mga kababayan, ako ang aking pagsisisi ko dito mga kababayan. Ganitong pag-iisip pala meron si Antonio Trillanes mga kababayan. Again, yung budget hindi raw. Budget pa lang daw yun. Wala daw nakawan dyan. Ganyan ha. Naku. Si Justice Carpio just recently sinabi niyang wala daw mali si President Marcos. So siya na mismo nag-clear. So Actually, walang... Actually, nakausap ko kahapon si Justice Carpio. Ito sa broad, wide-ranging discussion. Natanong ko rin sa kanya yung blank. Ang sabi niya, ang problema dyan, miski din sa Supreme Court, ang titingnan niya enrolled bill kung meron bang blanco. Yeah. Wala raw. So, hindi titingnan ko ano man yung draft or yung papel na lumabas doon sa BICAM. Ingat. Wala problema. At least, may ginawa itong mga taong nagrereklamo ngayon. Di ba? Dinala nga sa Supreme Court. Ano yung sinasabi ni Trillanes dito na walang nagrereklamo? Ito na nga, dinala na nga sa Supreme Court eh. Dito natin masasabi mga kababayan na either nagsisinungaling si Antonio Trillanes or hindi niya alam yung balita, mga kababayan. And yet, nagpo-comment siya dito. At saka syempre, yun ang sabi niya. Pero doon sa mga nagsusulong itong issue ng blank, sino ba talaga nagpapatok nito? Si Duterte tsaka Ungab, no? Yes. So, yung una, ang issue nito nila Prof. Shelo at saka nila Justice Carpio, yung pag-zero sa PhilHealth. Yung sa pag-zero sa PhilHealth, tsaka pagbawas sa DepEd funds, legitimate issue yan. Pero policy disagreement yan. Yun ang priority ng presidente. Or hindi niya priority. Ano gagawin natin? Di ba? So, pwede mong ilabas na tipo, dapat may budget dyan. Yes, okay yun. Pwede ka mag-press con dyan, pwede kayong... Pero, naisasabay mo sa impeachment ni Sara, i-level mo doon. Aba, may ano naman yan. At saka alam natin na kargado ito. Di ba, kababayan? Hindi daw... Tingnan niyo mga kababayan kung anong priority. Again, former senator ito mga kababayan. Ngayon, tumatakbong mayor ng Caloocan. Tingnan niyo kung anong priority niya. Tingnan niyo ha, ito. Valid daw yung issue na nag-zero ang PhilHealth. Okay lang yun. Pero hindi daw yun ganun kalaking issue na dapat mo ipangtapat dito sa issue ng impeachment case versus Sara Duterte mga kababayan. Comment kayo dito kung agree or hindi kayo agree dito kay Sunny Trillanes mga kababayan. Again ha, tingnan nyo anong klase pag-iisip. Ito sa PhilHealth at sa education, sinong mga tao or ilang tao ang maapektuhan nito kung talagang mag-zero subsidy itong PhilHealth at may nag-cut doon sa mga budget sa education. Nabibilang nyo ba yun? Mga kababayan? Nabibilang nyo ba yun? Dito sa pag-impeach ni Sara Duterte, balikan muna natin bago tayo pumunta doon.
kung mabibigyan ng subsidy, halimbawa, magsabi ang Supreme Court mga kababayan na bigyan ng subsidy ang PhilHealth at ibalik yung mga kinat na budget dun sa education. Mabibilang nyo ba mga kababayan kung ilang tao at ilang bata, ilang estudyante ang makapagbenepisyo doon? O ito, compare natin dito sa impeachment case ni Sara Duterte mga kababayan. Sinong makabenepisyo dito sa impeachment case ni Sara Duterte? Halimbawa, kung talagang ma-impeach ito. Again, questionably pa yan mga kababayan ha, kung ma-impeach ba yan or hindi. Walang kasiguraduhan yan, 50-50 chance yan. O, halimbawa ituloy yan, nag-hearing yan. Sinong makabenefit nito mga kababayan? Comment kayo dyan. Malalagpasan ba yan ng mga taong makabenepisyo dito sa impeachment case ni Sara Duterte, yung makabenepisyo ng mga tao at estudyante dyan sa pagbalik ng subsidy sa PhilHealth at sa education at sa ibang mga ahensya ng gobyerno mga kababayan? Comment kayo dyan. Anyat sinasabi dito ni Trillanes na walang value or yung value nitong issue na ito hindi pareho ng value ng impeachment case ni Sara Duterte. Oh, di ba? Tingnan niyo kung anong priority nito mga kababayan. Again, kayo dyan sa mga taga-Caloocan, tingnan niyo itong mabuti. Tingnan niyo itong mabuti mga kababayan. Oh, magiging mayor niyo ito, ha? Magiging mayor ninyo ito. Isipin niyo na lang kung maging mayor ninyo ito. Kung anong priority nito? Ganit ngayon ha? Mag-i-election pa lang. Di ba dapat yung concerns niya kasi tumatakbong mayor sa Caloocan, dapat yung mga Caloocan, mga issues diyan sa Caloocan, yet anong pinupunteriya ngayon? Hindi si Sara Duterte mga kababayan. Nga bakit kalaban niya Sara Duterte diyan sa Caloocan? Again ha? Isipin nyo lang kung magiging mayor ito, magkakaroon ito ng budget, magkakaroon ito ng confidential at intelligence funds. Ako, ano kayang paggagawin dyan? Mga kababayan ako. May propaganda box na nasa likod nito, kompleto ito. Pati yung troll machine nila, singular message, na parang may mabigat na kasalanan na nangyari. Kaya nga ina-unpack ko eh. Sabi ko, let's break it down. Walang corruption issue. O, maliwanag na tayo dyan. Wala dong corruption issue mga kababayan. Yung 2025 budget, ay nga, kasi nga para sa kanya, budget lang naman daw yun. Wala rin ang constitutional issue. So what are we talking about? It's the procedure na Senado na Diba? Nag-contradict na siya mga kababayan. Sinasabi niya na yung issue na ni-raise patungkol dun sa PhilHealth education, invalid yun. O, ano ibig sabihin? Sinasabi ng karamihan na magiging unconstitutional yung budget kasi hindi nag-follow doon sa Constitution na magbigay ng 75 billion sa PhilHealth kasi nasa syntax law yun. At the same time, dapat mas malaki yung budget ng education. And yet, ito, sinasabi ni Antonio Trillanes na wala daw unconstitutional. Nag-click siya dito mga kababayan. Kayo dyan mga ito, paborito si Trillanes, comment kayo dyan. Explain nyo, tulungan nyo itong paborito niyong senador dito. Sinasabi ko, napaka-liberal ng procedure ng Senado. To cite an example lang, Christian, ha? Kahit 3 senador lang, pwedeng mag-pass on second reading ng isang bill. Technically, bawal yun, but for as long as nobody would object and raise the quorum issue, walang nag-quorum call, tuloy yun. Hindi mo pwedeng questionin na, hindi, napasaya na 3 lang. Hindi. Ba't hindi ka nag-object? Ganun yun. Yeah, I understand. So kailangan mo palaging, kailangan mo humingi ng clean, alam mo yung BICAM report? Pag nag-report po yung BICAM conferee, yung chairman ng Senate side, hindi po pinipresent yung report. Now, if you are questioning kung tama ba yung pagkalagay doon, humingi ka ng clean copy from the Senate, yung LBRMO na tinatawag, bibigyan ka nun. Pagka hindi mo ginawa yun at
hindi ka nag-object at na-adopt yun by the majority, that's done. Yun na po yun. Senator, I understand yung proseso na yan. No? Tama yung sinasabi ni Senator, yung quorum is presumed until questioned at talaga nagbilangan, walang quorum. Pero dito siguro ang issue, when it comes to corruption, wala pang nananakaw, pero ang malaking issue dito yung paano kinakamada yung budget. Paano sinisingitan, paano naglalaki ng sangkatutak na port, which is a legitimate issue, hindi po ba? Di ba? Ito, tinanong ni Cassius Guerra mga kababayan, legitimate issue dito, di ba? Yung kasi may singit-singit dyan. Tingnan natin, ang sagot sa Trillanes mga kababayan. Yes, it is a legitimate issue. But nandoon yan sa budget. On paper, theoretically, pag sinabi mong magbibigay ka ng pondo for this agency or this sector, kahit na anong suspicion mo dyan na mapupunta sa bulsa ng ilan yan, aantayin mo pa rin gawin yon before you can actually say na mayroong corruption issue. Kaya alam mo, Di ba mga kababayan? Na-contradict na siya dito, mga kababayan. Nag-yes siya, di ba? Anong tanong? Di ba? May issue doon kasi nga may ini-insert doon sa budget ng proseso ng meeting, bicameral committee meeting. Di ba may issue doon? Ang sagot niya, yes. Anong sagot niya? Anong sabi niya kanina? Walang issue. Naku, mga kababayan, comment kayo dito. Ito na lang mga kababayan, stop na lang muna natin ito dito mga kababayan. At ito, i-conclude na lang natin ito mga kababayan. Tingnan pa natin yung ibang mga issue na pag-usapan nila. Kasi by part din yung mga issue nila na pinag-usapan. Ito, again, tingnan ito. Former senador ito mga kababayan. Ito si Antonio Trillanes. And of course, kung senador ka, nasa legislative ka, gumagawa ka ng batas, anyat, ikaw ngayon nagsasabi ka na yung process ng paggawa ng 2025 budget, pwede pala nilang gawin kahit anong gusto nilang gawin dyan. As long as pagdating doon sa bill na pipirmahan ng Pangulo, okay na. Ang tanong natin mga kababayan, paano magiging okay? Yung process may issue nga. Sinasabi, kahit ano pwedeng gawin daw, mga kababayan. Bakit magkakaroon pa ng bicameral committee meeting? Pwede naman pala nilang gawin kahit anong gusto nilang gawin dyan. Di ba? Mga kababayan. Comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito. Kung nag-agree kayo, kahit walang problema. Kung disagree kayo sa akin, walang problema. And yet, yan yung tanong natin. Kung talagang pwede lang na ganyan, bakit magbi-meeting pa kayo? Diba? Gumagastos pa kayo sa venue. Anyway, walang gastos sa venue. Sabihin na natin, meron pala kasi nagbabayad ng kuryente, tubig, pagkain, at iba pa, mga kababayan. Sino nagbabayad? Di ba? Taong bayan, budget. Pera ng taong bayan, di ba? Ano ito ngayon mga kababayan? Sinasabi ni Trillanes. Wala pa raw, wala raw corruption dyan kasi budget. Wala pang nakawan ang nangyayari. So hintayin pa natin. Para pagkatapos hindi na mapapansin mga kababayan. Naku, kung ganito, anyet ito nakikita mo yung ganitong problema. Former senador ka ng ilang taon, hindi mo to ni-resolve. Anong tawag sa'yo? Palamunin ka lang, di ba? Matanggap ka ng sahod, matanggap ka ng kahit na ano dyan, pinapatawag mo sarili mo na honorable, yet ito nakikita mo problema, hindi mo sinolusyonan. Di ba? May problema naman yan, di ba? Nakikita mo na, ito sinasabi mo, kahit anong pwedeng gawin dyan. Kahit 3 lang daw pumirma. Basta walang nag-object. Ngayon nga, ang daming nag-object. Hindi nga lang umabot doon sa time na dapat mag-object kasi minadali yung budget. Kaya isa din yun sa issue ng proseso ng pag-aproba ng budget. Diba mga kababayan? Si Antonio Trillanes talaga. Dito na lang po muna tayo mga kababayan. Then, paki-like and share ng video na ito para makita din ng mga kababayan natin. And then, yung pakisuyo ko po sana
mapagbigyan niyo na kung pwede paki-subscribe ng channel natin. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw sa inyo.